Tide pala. Uy, pasok! Dito ko na nga ang aking anak sa kanyang trabaho. Tignan nyo, magsi 7 o'clock na pero ang dilim pa rin. Kasi naman kahit maganda ang weather dito sa Victoria, winter pa rin naman kami talaga. Kaya mas mahaba pa rin ang gabi kaysa sa umaga. Pagtapos nga niya, isinundo ko ng mga kaibigan ko para mag-dig kami ng clam at saka mag-oyster picking. Kaso nga lang, may red tide pala. Kaya naman pala nung chinecheck ko sa website, puro red ang lumabas. Kasi winter ngayon. Tuwing summer lang talaga nagre-red tide. Di ko alam na, pati pala winter, merong red tide. Kaya para safe talaga, tumawag na lang sa number na ito. Lamig. Parang bokya yata kami ngayon. Kanina pa kami dito. Ay, Diyos ko. Hindi sa lahat ng panahon may huli. Maswerte nga kami dito sa island kasi all year round pwede kami mag-crabbing kasi hindi naman ganong malamig, hindi rin nag-i-snow. So, caring-carry lang namin ang mag-crabbing. Baka madamay ka naman. Oo, nakabalugtot. Dapat nakabuka ka. Uy, naku, baka malaglag ka naman. At yung panghuli mo, hindi mo lang basta hinagis lang. Kailangan naka-flat din siya na nakaharap yung pangpain mo kasi pag hatak mo dapat kukulong sila. So kapag nakabaliktad, pag hatak mo walang matatrap. So wala kang huli. Nakakalibang naman din gawin talaga tong paghuhuli ng crab mga besh. Sa totoo lang nagsawa na ako sa crab. Kaso lang nakakatuwa lang yung banding yan. Pipiknik-piknik pa kami, kumakain, ganyan. Eh dahil malakas kayo sa akin, ako lang naman ang hindi. Echos. Kaya naman ako'y nagpunta sa Mill Bay. Abangan yung mga susunod na clue. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Abangan! Meron na akong ampaw na nakakalat dyan sa Vancouver Island. Siya sa Mill Bay at saka sa Mackenzie. Pagbalik ko nga dyan sa Mill Bay, chinek ko kung saan yung pinagtaguan ko ng ampaw. Nandun pa naman siya, so safe pa siya. Just in case makita niyo po siya na maaga, please lang po, i-post lang po ang selfie sa video ng final clue. Yun, meron? Hoy, ayan yan, merong lalaki. Yan, wala, maliit yan, no? Yan. Wala yan, maliliit yan. Banat, buti, din tayo nasira. Ito sayang, konting laki lang nito. Pwede sana to eh. Kunin ko nga yung yung sukatan ko. Kasi minsan, ito, baka eh. Parang hindi, maliit yan. Maliit yan. Maliit ba? Teka, bantayan nyo. Dahil kanina pa kami dito, nanghihinayang ko sa maliit, kaya kinuha ko yung ruler para masukat kung talagang pwede. End to end. Pasok sa mga lalaki. Gender reveal niya. Ano, lalaki? Oy. Yun, lalaki, legal. Cute. Di ba nabanggit ko naman napakamahal ng bahay dito, renta man o bumili ka. Kaya marami dito sa mga Canadian ang bumibili na lang ng malaking bangka at tulad nito at dyan sila tumitira. Pagtapos nga ng crabbing, dinilinisan ko yung aking crab trap sa car wash kasi nga mabaho. At least pagdating sa bahay, hindi na mabaho. Matagal-tagal ko rin hindi nalinisan si Edgy Boy kasi nga, di ba, may surgery nga ako. Hindi ako pwede mag-bend. Eh ngayon pwede na. Pwede na nga ako mag-split eh. Joke. Ayan, lininis ko na rin si Edgy Boy. Dinamay ko na rin siya kasi nga kawawa naman. Duming-dumi na rin siya sa sarili niya. At ako, nahihiya na rin ako sa kanya. Ayan, o, di ba? Linis-linis pa more. Pwede na ako mag-stretch-stretching. Pwede na mag-bending-bending. Yung loob na lang hindi ko pa nagagawa kasi mas mahirap yun. Mahirap mag-bending-bending ton. Maraming stretching kaya delikado para sa akin. Ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Sa susunod na lang mga besh. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe or follow. Thanks for watching. Mwah!